Hello Aries, October 2023, ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang pinaka-exact message para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Ano nga bang parating sa inyo ngayong bagong buwan ng October 2023? Anong balita, impormasyon o ganap? Ating silipin. Okay, kung ano man yung maaari iwan ng baraha para sa inyo. Kuha tayo ng ilang messages para sa mga Aries ngayong bagong buwan. Message. Okay. Uy, the Queen of Pentacles ay narito. Ada pa tayo ng ilan. Okay, meron ng umaangat. Okay. Queen of Pentacles, the High Priestess, the World Reverse, the Hangman Reverse, and the King of Cups. Okay. So, Aries, October 2023. Ayan. Nasisimula pa lang tayo ay bulol-bulol na agad ang Moonchild. Pero, umaangat dito, sa akin nakikita yung inyong pagiging independent, yung inyong mga purpose, yung inyong mga dahilan sa buhay. Maaring kusang umangat ito, yung sense of responsibility na kailangan meron kayong maibigay. Or matugunan, mabigyan ng aksyon. Nandito yung pag-init pagdating sa inyong mga trabaho, partnership. Maaring ito ay may kaugnayan sa business, kung kayo yung mga self-employed, or if this is about your relationship sector, pagdating sa inyong mga kapareha, asawa, ayan. Just only take what resonates po. Tayo ay general message. Pero mas maaring maging komportable kayo sa kung ano man yung ginagawa nyo sa buhay, trabaho, pinagkakaabalahan. Sabi ko nga yung purpose, okay, na alam nyo para sa inyo na ito yung kailangan nyo higit na bigyan ng focus at attention this month. Mas magiging committed kayo sa inyong ginagawa or sa inyong relasyon. Okay, if this is about your love life, I feel na mas andito yung balance. With King of Cups, Queen of Pentacles, the High Priestess, bilang tayo ngayon ay nasa Libra season na. Libra is all about balance. At yan din yung higit na paangitin nyo this month, or maybe this is a message na huwag kayong masyadong ma-pressure sa pwedeng iba to sa inyo ng buhay, ng mundo. Huwag kayong ma-pressure sa kung ano man itong pakiramdam nyo na, alam niyo, minsan hindi natin maiwasan, na parang meron tayong pakiramdam dyan na umaangat na nahuhuli na tayo, or wala tayong nagagawa, wala tayong natatapos dito sa pressure or sa ilang bigat ng mundo. The world is in reverse. Huwag kayong mainip. The Hangman ay narito. Patience is the key para sa inyo this month. Patience, patience, and patience. Habaan ng inyong mga pasensya. Pangibabawan kayo ng inyong mga faith. Ayan. The High Priestess ay narito. Maging ano pa man po ang inyong religion, pero kapit lang kayo doon sa inyong pananalig. Hindi lamang sa inyong mga sarili, okay? Pero dito, sa Kanya. Pagdating sa inyong mga spiritual na aspeto, maaaring umangat din yan this month. Kusa niyong maramdaman yung connection na meron kayo sa Kanya. Or maybe, isang mensahe rin ito na kasi minsan sa busy natin, sa busy ng mundo, minsan nakakalimot tayo sa ating mga paraan kung paano tayo kumukonekta sa Kanya. Best month to reflect, pag nilay-nilayan rin ang iyong buhay or itong ilang bagay na parang minsan, ayun nga, yung pagka-pressure ng mundo. Na pakiramdam nyo, walang galaw, walang progress. Aries, don't be too hard sa inyong mga sarili. Dahil ang buhay, weather lang, pa, especially kung mag-reflect yung init, okay, yung fire in you na umangat this month sa iyong buhay, karera, relasyon. Marami kang magagawa. Marami kang matatapos. Patuloy kang merong nagagawa, Aries. Okay? At definitely meron pang pagbabago. At itong pagbabago na ito ay siyang maaaring magdala pa sa'yo sa mas malalawak na lugar o aral ng buhay. Time management lang din. Isa-isa lang. Hindi kailangan. Yun nga, umaangat yung pressure. Kasi nga, yung pressure cooker. May pag-init ako nakikita dito when it comes to your work, your money, your family, your relationship. Ang daming pwedeng umangat sa inyong mga isipan or sarili-sariling pakiramdam this month. Na minsan, akala mo sa dami, wala kang natatapos o wala kang nagagawa. Meron, Aries. Okay? Actually, speaking of pagbabago, yung changes
things will change for the better sa akin nakikita kung pananatilihin nyo at higit na angat yung balance, yung paghihintay, pag-unawa. Okay, bilang Aries, may tendency na para sa ilan, bilang the hangman ay narito, yung pagka-mainipin, okay, or pagka-mainitan din ng ulo, kasi iba-iba rin tayo ng mood minsan, so alalay lang sa part na yon. Meron at meron kang maka-accomplish, meron at meron kang matatapos, makikitaan mo ito ng resulta, ano man itong pinagkakaabalahan mo na proyekto, gawain at trabaho. Merong mararating ang inyong relasyon, mas may paglalim pa nga, okay, lalo na rin sa inyong mga faith or paniniwala sa kanya, or ano man itong relasyon nyo, Aries. Okay, kuha tayo ng pinaka-final advice, Aries. October, ayan, merong ilang bumagsak. Ano ito? A new romantic cycles begins. For those of you especially single, pagdating sa inyong mga love life, sabi ko nga may pag-init. So, kung hindi ko naman na-mention, syempre hindi kayo pahuhuli, a new romantic cycle begins. Or kung i-relate natin ito at kayo nandito na sa isang relasyon, couples, attached, married, definitely umangat. Nag-resonate yung ilang messages natin na meron pang ilalalim. Mas magiging balance or pangingibabawan kayo ng respeto, ng pag-unawa at pagmamahal. A new romantic cycle begins. New Moon in Libra, since sabi ko nga andito tayo sa Libra season. Perfect yan. Okay, what do you need to release? Kung aking i-relate ito, dito sa iyong reading, definitely yung kailangan mong i-release ay ang iyong pagka-pressure. Okay, sa buhay. Alisin yan. Kasi hindi yan makakatulong for you. And conclusions are within reach. Merong konklusyon, merong resulta, meron at merong aral, okay? Kahit sa simpleng ganap lang ito ngayong buwan, huwag kayong mainip kasi merong liwanag. Makakamit nyo yung ilang hinihintay nyo na resulta again, or isang bagay, isang tao na alam nyong deserve nyo ngayong buwan para sa inyo, Aries.